Hello mga karelasyon, may mga kasabihan na simpleng pakinggan. Pero kapag sinuri mo, parang sampal ng katotohanan. Isa na rito yung huwag mong tikman ang hindi mo ulam. Hindi ito tungkol sa literal na pagkain. Ito ay tungkol sa disiplina, respeto at pagpili. So ating hihimayin paano nagsisimula ang tikim at paano mo maproprotektahan ang relasyon mo sa tukso. So kung interesado ka, panoorin mo ito. Part 1. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa relasyon, ang tinutukoy na ulam ay nagsisimbolo sa asawa, sa nobyo or nobya, sa long-term partner, o kahit magka-MU ay karelasyon pa rin. So lahat ito ay tungkol sa karelasyon. At kapag sinabing huwag mong tikman ang hindi mo ulam, ito yung huwag kang makipag-flirt, huwag kang makipag-chat, makipag-text sa hindi mo karelasyon na may romantic or sweet na mga mensahe. Huwag kang makipag-lambingan at huwag kang makipag-uyatan, late night talks na ikaw ay kinikilig dahil may karelasyon ka na. Kasi sa totoong buhay, ang pagtataksil hindi lang nagsisimula sa pisikal o sa kama. Nagsisimula yan sa mga pag-uusap. Part 2. Tumitingin lang naman eh. Humahanga lang naman. Aminin natin, lahat tayo nakakakita ng attractive na tao sa opposite sex. Normal yan. Tao tayo eh. Pero may malaking kaibahan ang nakikita versus yung tingin na may ibang hangarin at yung gumagawa ka ng paraan para mapalapit dito. Ang pagtikim ay hindi biglaan. Maproseso yan eh. Nag-uumpisa yan sa maliit. Yung pansin, yung ikaw ay natuwa, nag-usap kayo, naging komportable kayo, naging personal na, naging lihim na, at boom! Ayan na, may nasaktan na. Hindi mo pwedeng sabihin na bigla na lang nangyari. Hindi eh. Pinili mo yan. Choice mo yan. Step by step ang mga nangyari. Part 3. Bakit ang daming nabibitag? Kasi yung iba, dahilan nila, kulang sa atensyon. Pakiramdam nila yun. Kapag hindi daw napapansin sa relasyon, nagiging gutom ang kanilang damdamin, ang kanilang ego. At kapag may nag-alok ng papuri, ayun, biglang parang gutom na tinanggap yung atensyon na iyon. Yung excitement. Aminin natin ang bawal, masarap sa simula. Pero tandaan, ang excitement ay panandalian lamang at ang sakit at konsensya ay panghabang buhay o pangmatagalan. Dahilan pa ng iba, wala namang nakakaalam or hindi daw malalaman. Ito ang pinakamapanganib na kasinungalingan dahil kahit walang makakaalam, alam ng konsensya mo yan, alam ng puso mo, at kadalasan lumalabas din yan, nahuhuli din yan sa bandang huli. Nangyayari ito sa mga taong mahina ang boundaries, walang sinusunod na pamantayan. Kapag malinaw ang hangganan mo, ang tukso ang magtatakda para sa iyo. At kailanman, hindi ka madadaig nito. Part 4. Hindi lahat ng masarap na ulam ay para sa iyo. Ito ang realidad na mahirap lunukin. Hindi lahat ng gusto mo, pwede mong tikman. Hindi lahat ng type mo ay karapatan mo. May mga tao na attractive, mabait, masayang kausap, pero hindi sila para sa iyo dahil may pinili ka na. Kapag ikaw ay mature sa isang relasyon, kaya mong tanggihan ang mga bagay na ito. Part 5. Tumikim lang naman ako eh. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa linyang isang beses lang naman. Isang beses lang nangyari. Pero tandaan, isang beses, isang tiwala ang nabasag. Isang tikim, habang buhay na sugat sa partner. Isang desisyon, chain reaction o panghabang buhay na sakit.
Minsan ang pinagsisisihan ng tao ay hindi yung nahuli sila, kundi sana hindi nila ginawa or nasimulan. Part 6, paano mo maprotektahan ang sarili mo? Simple lang, irespeto mo ang relasyon niyo. Ang tunay na loyalty ay tahimik. Iwasan ang sitwasyon na delikado. Kung alam mong mahina ka, lumayo ka. Maging honest ka sa sarili mo. Kung may nararamdaman ka sa iba, huwag mong palakihin. Putulin mo na agad yan. Part 7, para sa mga single. Kung wala ka pang karelasyon, ito ay paalala para sa iyo. Huwag kang maging ulam ng taong may karelasyon. Ang tamang tao darating sa iyo. At kapag may taong may karelasyon na ang dumidiskarte o lumalapit sa iyo, hindi yan pagmamahal. Yan ay isang delikadong relasyon, patagong relasyon, makasalanang relasyon. So mga karelasyon, ang pag-ibig ay hindi lang emosyon. Ito ay desisyon araw-araw. At minsan, ang pinakaimportanteng desisyon ay tumanggi kahit kaya mong pumatol. Kaya tandaan mo, hindi lahat ng masarap ay para sa'yo. Hindi lahat ng tukso ay dapat patulan. At hindi lahat ng pagkakataon ay dapat maging kwento. Huwag mong tikman ang hindi mo ulam. Respeto sa sarili, respeto sa relasyon. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.